Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang nagmamaneho itong si Zoe at kasama niya ang kanyang inang si Moira ay talagang muntika na silang makabundol. Dito na nga ay nakita niya itong si Don Pepe habang tumatawid dito at talagang sinabi ni Zoe na talagang si Don Pepe ang kanyang muntik na masagasaan. Dito na balisa itong si Zoe dahil sa talagang kinakarma na siya ng kanyang mga ginagawa dito kay Don Pepe. Dito na nga ay pinagalitan siya ni Moira na kung saan hindi daw yun si Don Pepe at buhay na buhay pa daw si Don Pepe at naging comatose lang daw ito. Dito na talaga si Zoe ay iyak na kung saan hindi niya matatanggap kung ito ay mamamatay itong si Don Pepe. Dito na nga si Lynette ay nagsabi na kay Dr. Carlos Benitez na aalis na sila papuntang Epix Medical Center kung saan inilipat na nga itong si Don Pepe doon at talagang hindi nga personal ang ginagawa ni Giselle upang mabantayan lang itong si Don Pepe. Dito na talaga nadismaya itong si Dr. Carlos Benitez at talagang umiba ang kanyang plano dahil sa gusto niya talagang makitil ang buhay ni Don Pepe pero hindi niya nagawa. Inilipat ito sa Epix Medical Center kung saan magiging safe ito, sabi ni Giselle. Dito na nga nagkita si Giselle at ang kanyang pamangkin na si Annalyn at tinanong niya dito si Lynette at talagang kinompronta niya. Huwag daw niyang mamasamain dahil talagang personal ang kanyang itatanong dahil nagtataka siya kung bakit nagkaganoon si Don Pepe na talagang successful naman ang kanilang operasyon. Dito na nga sinagot ni Dr. Lindo ng lahat ng mga hinanaing ni Giselle na kung saan sinabi niya dito na naabutan lang daw nila itong si Dr. Carlos Benitez na nag-revive na dito kay Don Pepe. Dito na nga ay hindi inasahan na talagang si Dr. Carlos lang ang nakakaalam kung bakit nagkaganoon itong si Don Pepe. Dito na nga palaisipan dito kay Giselle ang lahat ng mga pangyayari kung saan naging successful naman at talagang nagbigay naman ito ng positibo itong si Don Pepe sa kanyang mga reaksyon. At bakit ganito ang nangyari na kung saan tinanong at kinompronta niya talaga dito si Dr. Carlos Benitez. Dito niya na pinagsabihan na talagang kung nagsinungaling itong si Dr. Carlos Benitez at malalaman din niya ang buong katotohanan dahil sa kanyang mga investigasyon. Dito na nga ipinagtataka ni Dr. Carlos Benitez na kung saan may plano na naman ito dito kay Don Pepe. Dito na nga si Giselle ay talagang narinig niya ang kanyang kapatid at saka si Dr. Ray Meneses nang nag-uusap tungkol sa pangyayari kay Don Pepe doon sa Estridge Medical Center. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Giselle na malaman ang buong katotohanan dahil sa mga sinasabi niya dito at sinabi niya talaga dito sa dalawa na talagang may hinala siya dito kay Dr. Carlos Benitez na gumawa ng leakage. Bakit nagkaganoon? Dahil ang punto naman ni Dr. Ray Meneses ay bakit hindi daw ginawa ni Dr. Carlos Benitez dito sa operasyon na kung saan naging successful ito. Dito na talaga inantay ni Dr. Carlos Benitez na makalabas na kung saan talagang hindi siya makita ng ibang tao at lalong-lalo na si Annalyn at saka si Dr. Lindon dahil talagang matatanggal ang kanyang lisensya kung ito ay makakita sa oras na nag-opera ito at may ginawa siyang anomalya. Pinalabas niya lang itong si Don Pepe at kung saan talagang yun ang punto ni Giselle kung bakit nagkaroon ng cardiac arrest itong si Don Pepe at sinabi niya dito na wala man lang bang nagsalita or talagang bago ito na natuluyan or ano kaya ang nangyayari? Tinanong niya dito kay Dr. Carlos Benitez. Walang maisagot si Dr. Carlos Benitez sa kanya dahil hindi daw talaga mabuti ang kalagayan ni Don Pepe nung oras ng mga iyon. Pero sinabi nila na naging successful ang operation na kung saan talagang siya lang ang naging negatibo sa tatlo nilang mga doktor. Dito na nga talagang positibo itong si Giselle na malaman ang katotohanan dito sa kanila na kung saan itong ang si Zoe ay talagang pumunta doon sa vigil ng kanyang lolo Pepe ay talagang ipinagtataka ni Annalyn dahil nakaitim ito. Hindi pa naman patay ang kanyang lolo pero ang mga ipinapakita nito ay parang gusto niya nang patayin ang kanyang lolo. Dito na nga talaga nakita at naobserbahan ni Annalyn ang lahat ng mga pangyayari. Dito na si Zoe ay nag-hallucinogen na kung saan talagang dinadalaw siya ng kanyang konsensya na kung saan dinalaw siya ni Don Pepe sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dito na pinagtataka ni Annalyn dahil sa mga binabanggit niya at hindi na maganda ang ginagawa ni Zoe na kung saan parang baliw na ito. Dito na nga kaya ma-analyze ni Annalyn na kung saan itong si Zoe ay talagang kinakarma na o talagang may kinalaman ito
sa pagkahulog ni Don Pepe. Pakakaabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.